Okay, good day everyone. Ayan. Our topic for today is all about factoring trinomial. Okay, meron tayong ditong apat na example. Ituturo ko sa inyo kung paano kunin ang factors ng ating given trinomial. As we can see, paliwanag ko muna bakit trinomial. Ang trinomial, it is a polynomial consists of 3 terms. Ilan daw term? 1, 2, 3. Separated by operation yung addition or subtraction. Kaya 1, 2, 3, trinomial. Number 2, 1, 2, 3 terms, trinomial. Number 3, 1, 2, 3, 3 terms, trinomial. Number 4, 1, 2, 3, trinomial. Okay, now, tatapusin nyo ang panonood ng video ito kasi ipapaliwanag ko yung apat. Para tapusin ang video hanggang dulo, para malaman nyo yung mga factors ng ating 4 trinomials. Okay, start tayo sa number 1. Erase ko muna yung 2 to 4. Okay, para sa ating solution. Okay, number 1. Given x squared plus 5x plus 6. Okay? Ang iba ay nahihirapan o nalilito kung paano kunin ang factors ng ating given trinomial. Okay, ganito lang siya kadali. As we can see, ang binigay ko muna example ay yung walang numerical coefficient sa unahan. Kasi sa ibang part ng ating video, kaya sundan nyo lang ako, i-follow nyo ako sa ating video para at least updated kayo sa aking i-upload. Kasi mag-upload ako ng factoring trinomial na mayroong numerical coefficient. Okay, number 1, x squared plus 5x plus 6. Okay, dito lang kayo titingin sa constant. Ang constant natin ay positive 6. Since ang ating constant ay positive, pwedeng tanggalin na natin yung plus sign. Dahil nga, they are both positive. Okay, tanggalin natin yon. Okay, now, anong gagawin natin sa constant? I-bring down muna natin yung factors ng 6. Ano yung dalawang number na kapag minultiply ay 6. Okay? 6 times 1 o vice versa. 3 times 2. Ayan. 6 din yan. Okay, wala nang iba pa. Kung meron pa kayong naisip, wala na siya. So meaning yan lamang. Ang factors ng 6, 6 times 1 o 1 times 6, 3 times 2 o pag binaligtad, 2 times 3. Then, nakuha na ngayon natin. Then, kapag inad natin siya, 6 plus 1, 7. 3 plus 2, 5. Okay. Kung alin yung makikita sa gitna, yung middle term. Okay, nakita natin yung middle coefficient, positive 5. Kaya 5 ang nakita natin. So meaning, alin dito? Nandito ang ating factors. Kasi yun ay 5. Tumama dun sa ating middle term, numerical, that is 5. Okay? So meaning, ano ang factor natin? Maglagay muna tayo ngayon ng quantity o kaya parenthesis. Okay, ano ang variable na ginamit natin? X variable. Okay, now, ito na yung ating factors. Isang positive 3. Since positive sila, wala namang nakasign. Automatic, pag walang sign, positive yon. Then, isang positive 2. Sir, pwede po ba magkabaligtad yon? Yes, ang factors ay pwedeng vice versa. As long as na tama ang pagkaka-bring down ng iyong factors. Okay, therefore, ang factors na ng ating number 1 ay x plus 3 times x plus 2. Ito na yung ating sagot. Kasi factors lang naman ang kinukuha. Okay? Next, proceed naman tayo sa given number 2. Okay, next, proceed naman tayo sa given number 2. Ang ating given ay p squared minus 4p minus 45. As we can see sa ating trinomial, gumamit naman tayo ng letter P. Ito na yung ating variable P. Okay? Maglalagay muna tayo ng quantity para mas mabilis tayo. P. Okay, naglagay tayo ng P variable. Now, as we can see, ang ating given, meron na tayong negative. Now, as we can see, meron na tayong negative value. Anong gagawin natin sa negative? Meron tayong negative constant, negative middle term. Okay, since ang ating constant, tingin lang ulit tayo sa constant, negative 45, ilalagay natin yung negative.
Okay, now, ano yung mga factors na kapag minultiply ay 45? Okay, start tayo sa 1. 1 times 45. Dito ang isa sa negative 1. Isa pa uli, 1 times 45, ang isang negative naman ay nasa 45. Okay, kapag minultiply natin yan, ay negative 45. Ano pa yon? 15 times 3. Nasa 15, isa pa uli, 15 times 3, nasa 3 naman yung negative. What else? 9 times 5, isa pang 9 times 5, nandun naman ang negative. Okay? Meron pa ba tayo nakikita? Wala na. Okay, now. Then kapag inad naman ang ating factors, dapat lalabas yung negative 4. Okay? Simulan natin. Dito, negative 1 plus 45. Ang sagot dito ay 44. Okay? Dito naman, 1 minus 45 or plus negative 45 is negative 44. Next, negative 15 plus 3 is negative 12. Dito naman, positive 12. Dito naman, negative 9 plus 5 is negative 4. Pag mag-iba ng sign, tatandaan, sinusubtract yon. 9 minus 5, 4. Then, kung ano yung malaking number, kung ano yung sign na may malaking number, yun yung sign niya. Kaya since ang malaking number ay 9, nandun yung negative, kaya negative 4 ang sagot. Dito naman, automatically, negative 9 minus 5 is 4. Okay, ang hinahanap natin ay negative 4. Ayun, nandito. So, meaning, ang ating factors ay isang negative 9 at isang positive 5. Okay, ito na yung ating factors. The factors are P minus 9 and P plus 5. Okay, next, let's proceed to given number 3, y squared plus 2y minus 35. Okay, maglagay ulit tayo ng quantity. Okay, ano naman variable o letter ang given? Variable y. Okay, now, ilagay ulit natin, computein ulit natin ang solution niya. Okay, unang step, kunin muna yung constant term which is negative 35. Then, ano yung mga factors ng negative 35? 1 times 35. Isa pa uli kasi negative yan. Isa ay nasa 1, isa namang negative ay nasa 35. What else? 7 times 5, then 7 times 5. Isa ay nasa 7, isa ay nasa 5. Gitna natin ang ating middle term, that is positive 2. Okay, paano yon? That is positive 34, negative 34 pag inad. Ito naman ay negative 2 at ito naman ay 7 minus 5, 2. So meaning dito lalabas ang ating sagot kasi nandun ang positive 2. Okay, yun yung ating middle term value, middle term numerical coefficient. Okay, positive 2. Okay, therefore ang ating factors ay positive 7 at ang isa naman ay negative 5. Ito na yung ating factors. Okay, ito naman ang ating given number 4. Sagutan nyo naman, ilagay nyo sa comment section kung ano ang factors ng ating number 4 given, z squared plus 6z plus 5. Okay? Do not forget to subscribe and follow my channel